Guys, magandang hapon po sa lahat. So, ngayong hapon, or ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-check ng voltage at amperes para sa ating setup. So, meron ako dito is mumurahin lang na multi-tester. Nabili ko rin din online. However, bilang sa field ng pag-DIY, ang multi-tester ay isa sa pinaka-importanting gamit na dapat meron tayo. So, to check the voltage guys, kailangan una, yung probes natin, kailangan sa tamang ports or terminal. Dito po yung red and dito po yung black. And since DC yung i-check natin, dito siya. Kasi merong dalawang voltage dito. Ito for alternating current. Ito ay for DC. Since yung battery or setup yung i-check natin, direct current po. So, dito natin pupwesto yung selector natin. And say for example, unaware tayo about sa voltage ang i-check natin, it will be wise na ilagay siya sa pinakamataas na value. So, it will be wise na sa 600 volts. So, kapag walang reading, ibaba lang natin ulit hanggang sa makuha natin yung reading. So, say for example, yung dito meron tayong simple diagram. Say for example, yung source na i-check natin ay solar panel. And then, yung load ay battery, given na connected siya sa solar charge controller. So, in this case, usually ng mga solar panel natin ay 6 to 18 watts or 6 volts to 18 volts. Yun. So, kaya dito natin siya ilalagay sa 20 volts. Okay? So, yung probe ay nasa tamang ports na. And then, yung selector ay nasa 20 volts. Dito naman, yung dulo ng ating probes kailangan parallel doon sa ating wires. So, you have to make sure na tama yung polarity ng ating connection. However, kapag reverse yung connection, mababasa pa rin naman siya. Meron lang siyang negative sign. So, parallel, which means connected yung negative sa negative and yung positive sa positive. So, whatever the value na lalabas dyan, yan yung magiging reading. Yan yung voltage na meron sa ating setup. So, earlier I mentioned na pagka merong negative sign dyan, it means baliktad yung polarity. So, halimbawa, walang color coding yung wires ng solar panel natin. Nagkabaliktad, mababasa siya. However, pagka may negative sign, it means reverse ang polarity niyan. So, importante din yan, lalo na sa connection ng mga DC wirings or DC connections kasi meron tayong positive tsaka negative terminals. Okay? So, second part 2 is itong pag-measure naman ng current na meron sa ating setup. So, we have to make sure guys na itong red wire or red probe, dito siya nakakonect. So, since mumurahin lang yung multi-tester ko, it only has a capacity of 10 amps. Pagka premium or mga mamahalin, of course, they have 20 amps or higher capacity. So, there, probes ay naset na natin. And we have to make sure guys na itong selector natin, dito siya nakaset sa 10 amps. Okay? So, dito usually nagkakamali yung mga kapuso, kapamilya, kapatid natin na DIYers kasi hindi nila na-set ng maayos itong probes at yung selector. So, there you go. And dito naman, sa connection sa ating wirings, kailangan naka-series siya. By series, halimbawa, close na yung connection natin. It is working as is.
kailangan magputol tayo ng linya or tanggalin natin sa connection either dito or dito. But since it is just a schematic diagram, halimbawa, yan, naputol na natin yung linya natin. So, saka natin ilalagay itong connect itong ating probes. So, kahit ano lang dyan guys, you don't have to worry. Pasensya na, sira na, mumurahin lang din but it still works. So, yan. Connect natin, and then you will see the value or yung reading kung ilang amps yung current na meron sa ating setup. Okay? So, sometimes pala guys, alam mo, pag mataas yung current na chine-check natin, 5 amps or 10 amps, mabilis uminit yung wire. So, mind guys that you have to feel also the wire. Pagka mainit na siya, tanggalin na agad. Okay? As early as lumabas na yung or neutralize or nag-steady na yung reading, it means that is the reading na meron sa amperes. So, make sure na check din natin to habang check natin yung current, i-fill din natin yung wires, baka sobrang init. Baka dito tayo nakahawak sa prongs. And yung wires pala, unti-unti nang nalulusaw. Okay? So, that's it. We'll be going a quick demo. Paggabi na dito guys. Anong oras na? Past 5, 5:30. So, palubog na rin si Haling Alaw. And yeah, 0 watts na yung setup natin. But, naka-nominal voltage na ang ating setup. Okay? So, we'll be conducting a live demo on this one tomorrow using ating DC clip fan from NSS. Okay? Thank you guys.